Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Usapan din natin, sumagot na po to si Senator Villanueva sa mga banat nito ni congressman ko, no? Matapang po si congressman ko. Siya po yung nag-akusa kay Congressman Pulong Duterte na may hindi naman niya inakusahan na direkta na may anomalya. Siya po yung nagpalutang na may budget daw na 51 billion si Pulong. Ano po ang sinabi ni Senator Villanueva? Ang sabi niya, bago ka maglabas ng baho, maligo ka muna. Parang mga paalala natin yan sa mga vlogger ni BBM. Alam niyo po, mainit na po yung tunggalian sa Kongreso, no, ng dalawang bahay ng Kongreso. Yan po yung Senado at ng House of Representatives. Grabe na po ang bangayan ng mga senador, no? Inaakusahan na ng mga senador na nambubulit ng mga congressman. Ang sabi naman ng mga congressman, minamaliit sila ng mga senador. Kasi katulad nga nung sinabi raw ni Senator Villanueva na pangmamaliit sa kanila dahil yung sa boto, no? Alam po ninyo, ito po privilege speech po si Senator Villanueva, no? At ginantihan niya po ng kontra-akusasyon. Ang sabi po ni Senator Villanueva, yung inaakusa raw sa kanya na mga kaso, no? Ay dinismiss na noong 2019 pa. Ako rin, hindi ko rin alam eh. Alam ko may mga sinasabi mga viewers na mayroong kaso to si Villanueva, no? Ayon po kay Senator Villanueva. Ito po si congressman ko, siya po yung nag-akusa na may 51 billion na nakalaan, no? Maganda po yung wordings niya. Actually, hindi niya po inaakusahan na ninakaw ni Pulong yun. Kaya lang, alam niyo naman, ini-implied lang, para nga naman hindi sabihin, bakit sinabi ko ba ninakaw ni Pulong? Ang sinabi niya lang, for the last 3 years, may 51 billion. No? May 51 billion na nakalaan sa distrito ni Pulong. At yan daw po ay kinumpirma ng DPWH. Ayan yung sinabi niya kay Pulong. Ito naman, sinabi niya rito kay Villanueva na may kaso siya. Ayun nga po, pinabubuluanan ni Villanueva. Kaya siya po yan eh. Tapos, binanata na ni Villanueva itong si congressman ko na pangkape. Okay. Co-stated in region, ito po kung bakit po sila nagalit, no? Sila po ay nagalit kay Villanueva dahil sa sinabi ni Villanueva na sino ka kay Dalipe. Natatandaan niyo yun? Yung nananawagan, inuutusan ni Dalipe o sinasabihan ni Congressman Dalipe yung mga senador na magsabi na kayo kung kayo ba ay pabor sa Chacha o hindi para malaman daw ng tao. Sabi naman ng mga senador, sino ka? Si Villanueva po nagsabi nun, di ba? Ayun po ang ikinagalit daw, sabi nito Nico. Ngayon, kaya pinagbintangan niya na si Villanueva, ito nga po yung sagot ni Villanueva naman. Mr. President, 2019 pa po, dinismiss na po yung kasong ito na ipinaparatang sa atin. Yan, malamang si Ko ang nagpaparatang sa kanya kasi yun yung hindi binanggit dito. Ito po ang sinabi niya kay Ko. Kung maglalabas po kayo ng baho, dapat naman siguro maligo ka muna. Usong-uso itong pinapaligo muna. No? Yung mga vlogger, bago kayo maglabas ng baho ni Pangulong Duterte, maligo muna kayo. Okay. So, na-dismiss na pala ng 2019 pa yung kaso ni Villanueva. Ito naman po ang sinabi ni Villanueva bilang ganti rito kay Ko. Villanueva mentioned SunWest Corporation, which according to him is owned by Ko and one of the biggest government contractors in the country, is involved in the infamous Parmali scandal. Grabe.
Kasama pala to sa SunWest na to sa Parmali scandal. The Department of Education botched laptop deal and is facing tax cases before the BIR. Maraming ipapaliwanag si congressman ko, no? Ito po. Bilang ganti ni Senator Villanueva, inakusahan niya itong si congressman ko na siya ang may-ari ng ano na nga yun? SunWest Corporation na pag-aari daw ni Ko. Ha? Involved sa Parmali, sa laptop deal ng DepEd, at saka may tax cases before the BIR. Okay. At ang masakit pa nito ay yung kay Villanueva, siya na nga yung may mga kaso tungkol sa pera. Masaklap po sa kabila ng track record na ito, si Mr. Saldico, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Antindi. At inihalin tulad pa kay Dracula. Parang si Dracula daw na pinagbantay ng blood bank. Inakusahan mo Dracula. May Dracula na nun ah. Sino na nga yun? Si Dugudugugang. Antindi. Para ka raw Dracula, no? Congressman ko. Tako. Umiinit na po itong labanan talaga ng mga congressman at ng mga senador, no? Ano kaya isasagot dito ng House of Representatives? He also refuted Co's claim that is belittling the House. Ayan, no? At siya po ay nagwakas. Nagwakas sa kanyang speech by calling the end to end. Wakasan na ang fake na People's Initiative. Grabe, magagalit na naman yan yung mga congressman. Ha? Wag mong sasabing peke ang People's Initiative dahil wala silang kinalaman dyan. Pero magagalit sila. Wala silang kinalaman pero magagalit sila pag sinabi mong peke. Okay. Kung ayaw niya pong maniwala sa akin, sabi pa ni Congressman, ni Senator Villanueva, iko-quote na lang daw niya si Speaker Martin, don't throw stones if you live in a glass house. Bakit nawawala ba ako? Sa mga kababayan po natin na nanonood ngayon, kapag nangyari po ang gusto nila, ito po yung no? Pag nangyari daw yung gusto nilang pagbabago sa konstitusyon, mababaliwala ang inyong Senado at mas magiging madali pang magpalit ng konstitusyon kaysa magpalit ng kalye, pangalan ng kalye sa Pilipinas. Grabe. Tinawag na fake ang People's Initiative. Ang tanong, magagalit ba ang mga congressman gayong wala silang kinalaman sa gayong wala silang kinalaman sa People's Initiative? Bakit naman sila magagalit kung wala silang kinalaman, di ba? Okay. Na sila daw po, si Cob daw po ang party list congressman who had been hiding. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.